father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Ah, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Ah, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Ah, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Ah, your health is your wealth, now I'm telling you so. Magandang hapon. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun din sa ating mga televiewers at higit sa lahat sa mga giliw na taga-subaybay sa Health, Wealth, and Home dito sa www.ustream/channel ITV Kakampi Online. Bigyan muna natin ng daan ang ating mga pagbati. Binabati ko si Bobby Francisco, isa po siyang inventor. Ganun din binabati ko rin yung kanyang sekretary ni si Elma Tadeo. Binabati ko rin itong mga senior and junior citizens clubs ng Quezon City. Ganun din ang senior citizen ng Manila. Magkakasama po yan sila. Pagbati rin doon sa ating mga kaibigan na sila Freddy Passion. Binabati ko siya. Ganun din itong ating kaibigan na si Daryl. Isa po siyang staff na ni Secretary Marojas. Na doon siya sa nung in-endorse si Marojas ni Presidente Pinoy. Nandoon siya, kaya nakilala ko po siya dahil maraming media ang nandoon sa ginanap ang endorsement ni Pinoy kay Marojas sa Club Pilipino. Binabati ko rin si muntik ko na makalimutan tong kaibigan natin na si Sara Miranda. Atin po siyang kaibigan. Ganon din sa ating kaibigan na si Ana Aranyas pala. Aranyas. Yun ang apelyido niya. So, pagbati pa rin dito sa mga kaibigan natin na medyo muntik ko nang makalimutan tong isa nating kasama na si Atong Balatong. Binabati ko. Doon po siya nag-ano sa radyo. Hindi ko lang alam kung anong radyo.
Doon siya nag-a-anchor sa radio. So, binabati ko rin si Mr. and Mrs. Rose Cabrera. Napakabait itong mga kaibigan ko na ito. Ganon din kay Miss Net Palma. Ito medyo matagal na panahon na hindi ko nabati yung mga ito kaya medyo baka nagtatampo na ang mga ito. Ngayon binabati ko na sila dahil sa matagal na panahon na hindi kami nagkita-kita. Binabati ko rin itong si Susan Ismaya. Kaya medyo ganun ang ano natin. Kaya pasensya na kayo kung medyo nakakailimutan natin itong ano natin sa kung minsan medyo nawawala sa loob natin yung mga pagbati. Kung ano na medyo naalala, yun lang ating nababati. Siya nga pala, baka magtampo naman itong mga barangay tanods dyan sa Peace Village sa Antipolo, Rizal. Narito yung handog na awitin natin para sa kanya. Paborito daw nila na kantayan yung Ocean Deep. Kaya medyo bigyan muna natin ng daan ang isang tugtugin na Ocean Deep para ito sa mga barangay tanods dyan sa Antipolo, Rizal. Ayun daw ang medyo napupusuan nila na kanta, Ocean Deep. You see I'm alone. Can't you give this fool a chance? A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask, and that is all. Ooh, love, I've been searching so long. I've been searching high and low. A little love is all I ask. A little sadness when you're gone. Maybe you need a friend. Only please don't let's pretend. A little love is all I ask, and that is all. I wanna spread my wings, but I just can't fly. As a string of birds and pretty girls go sailing by. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million ceilings in a solitary room. Ocean deep, will I ever find a lover? Maybe she has found another. And as I cry myself to sleep, I know this love of mine I'll keep. Ocean deep. Love, can't you hear when I call? Can't you hear a word I say? A little love is all I ask. A little feeling when we touch. Why am I still alone? I've got a heart with
tuloy pa rin ang ating mga pagbati kasi medyo yung iba medyo nakakalimutan ko. Binabati ko itong si Luz Adrio. Matagal na itong talagang nag-aabang para sa pagbati. Medyo nakakalimutan ko lang. Si Luz Adrio at saka si John Neri. Si John Neri ay medyo kababayan natin to. Medyo alam ko nag-aabang din ito para sa pagbati. At ang kanyang mga pamilya binabati ko rin. Ganun din itong si Freddy Obati. Binabati ko rin siya. So, medyo lahat ay medyo na pagbigyan na natin sa ating pagbati. Gumawi naman tayo dito sa ating kalusugan, kumbaga. Medyo yung kalusugan na yung ano natin ito sa atin yung mga pagkain at saka yung sinasahog doon sa pagkain. Kung ano ito ay talagang madalas natin ito gamitin para sa ating pagluto dahil ito ay halos araw-araw or tuwing magigisa tayo ginagamit natin ito. Ito ang tinatawag na garlic o bawang. Bawang naman ito sa Tagalog. Kaya sa ano naman ang tawag nito sa Bisaya, sa Kabisayaan ay yung bawang ay lasuna. Kung baga sa English naman ay garlic. So, ito palang garlic na ito, nagagawa palang oil. Pwedeng ihaplas kung saan ang mga magsakit. Yung halimbawa masakit ang mga kasukasuan mo, haplas mo ito, malaking bagay na rin ito kaysa bibili ka pa ng panghaplas. Ito namang, pwede rin yung bang sa ano mo ng langis. Halimbawa, bumili ka ng langis o gumawa ka ng langis. Langis ng nyog, ihiwa-hiwain mo ng malilit yung bawang at ilagay mo sa buti doon sa kinalalagyan ng langis. BB oil man yan or langis ng nyog, pwede mo gamitin. Upang naman ito ay ano natin sa paghaplas. Dahil kapag nakapaghaplas na tayo niyan, ay medyo nagiginawahan na yung ano natin, yung katawan natin. Malaking bagay pala itong bawang. Hindi lang sa pagluto ginagamit itong bawang, kundi pwede rin gamitin na panghaplas. Dahil ang bawang na ito ay, kumbaga sa may naitutulong din sa ating kalusugan sa katawan natin. Akala lang natin na ang bawang ay pinangahalo lang sa pagluto o kapag tayo nagigisa. Siyempre, pag nagisa ka, kahit na anong gigisahin mo, inuuna muna yung bawang para medyo masarap at saka yung amoy, mabango ang amoy. So, ito pala ay hindi lang pala sa pagluto o paggisa na o sa pagkain natin na ihahalo. Pwedeng gawing gamot sa madalit salita. Kung wala kang pambili ng kahit na anong gamot, iyan ay pwede mong gamitin na hiwa-hiwain na maliliit. Kung may bawang ka, kung medyo ang pera mo ay tamang-tama lang o kasyang-kasya lang na pambili ng bawang, medyo yun lang ang mabibili. Yun ang tanging mabibili natin. Pag nabili mo na yan, alisan mo ng balat, hiwa-hiwain mo. Hiwa-hiwain mo ng manipis o ihalo mo na doon sa langis upang ito ay magamit sa paghaplas o kung ano man na pang-ano sa magsakit sa katawan, masakit kung alin ang masakit, pwede natin ihaplas yung langis na mayroong garlic. Yun. Kaya
kung atin na talagang pag-uukulan ng pansin yung talagang ang tinatawag dyan sa isang mahirap, kanang mahirap na paggamot dyan, pero mahusay na panggamot dyan. Kasi alam naman natin na ang mga mayayaman hindi naman yan sila lumilingon sa ganyan. Ang inaano nila, doktor-doktor, mga gamot na mga sintetik, mga kung ano-ano dyan. So, kasi may pera, mayroong pambili, mayroong pampa-hospital, mayroong pambayad sa kung ano-anong bagay na inaano sa ospital. So, ang isang mahirap, nagtitiyaga maggawa na lang ng gamot na pangsarili. Yan ang tinatawag na natural medicine. Upang mabigyang ginhawa ang kanyang katawan. O kung alin man yung mga masakit, ay para magkaroon lang ng kaginawahan sa katawan. Kaya, sabi ng ano natin, na kung iyan naman ay ganun ang gagawin, natural, talagang walang side effect yan dahil yun ay natural. Yan ay talagang inaano natin sa pag ano ng karamdaman natin. Iyon ang gamot ng mahirap. So, kasi siyempre ang isang mahirap, tamang-tama lang yung pera pambili ng bigas, pambili ng ulam, pambili ng kape, gatas at asukal. So, kaya nagtitiyaga na lang kahit medyo hirap, nagtitiyaga na lang gumawa ng anong paraan na para ikagiginawa ng kanyang katawan o ng kanyang karamdaman. So, iyon ang ano natin. Kasi, kung mayaman ka, hindi mo intindihin yung mga paggawa-gawa ng ganyan, mga langis-langis. Kasi ang mayaman, kumbaga pag nakakita ng ganong gamot, para bang nandidiri pa, ay hindi nila matake yung ganong gamot. Dahil ang gusto nilang gamot, yung mga talagang pagmayaman, na total kaya naman nilang bumili. So, ang hindi nila alam, kapag umiinom sila ng mga gamot, lalo na kung medyo tumataas ang dosage, na iyon ang nagiging mitsa ng maagang kamatayan. Dahil hindi naman sa pagsira ng mga gamot na ay kung ang pag-inom ng gamot na synthetic ay nasa tama lang, hindi sumusobra or na-overdose ng pag-inom, okay yun, makakapagpa rin yun ng karamdaman. Kaya lang, pag nasobrahan naman, ang pag-inom mo ay doon ka naman mauumpisahan ng unti-unti nanghihina ang katawan at medyo hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kung minsan nga, pag na-overdose na, hindi na, kumbaga hindi na tumatalab yung gamot na iniinom mo. Parang ang doon nagiging immune na ang katawan mo sa kaiinom. Hindi na tumatalab, hindi na nakakapagbigay ginhawa sa katawan. So, kaya yung napapadali ang buhay. Yung iba naman mayayaman, kaya tumatagal naman ang buhay dahil sa may pera sila, naaagapan ng gamot or kahit na anong gamot, naaagapan. Kaya medyo mahaba-haba ang buhay. Pero hanggang doon na lang. Hindi na mabibigyang lunas kung ano man dyan. Lalo na kung ang isang tao ay medyo matanda na medyo hanggang doon na lang talaga siya. Kaya hindi na natin madudugtungan ng mahaba-haba pa ang buhay. Madugtungan man yan medyo kaunting panahon na lang. Kaya kahit na anong dami ng pera mo, kung talagang hanggang doon na lang ang buhay mo, hanggang doon ka na lang talaga. So, kaya, wag na lang natin ilayo na ehemplo. Di ba, ang sakit ng dating presidente na si Corazon Aquino, naging cancer sa, yung cancer niya medyo, hindi na nagdugtungan ang buhay niya. Gawa nga nung
yung hanggang doon na lang. Kahit gaano kadami ng pera niya, hindi na talaga madudugtungan ang buhay niya. So, kaya, yun ang natin. Dahil sa, kumbaga, sa yung mga natural na gamutan, tulad ng mga laga-laga ng mga dahon-dahong, herbs. Yun yung mga herbs na medicine, kumbaga. Ay, magtitiyaga nga lang tayo ng paglaga. Yun naman ay ikagiginhawa rin ng katawan natin. Kagiginhawa ng kirot kung ano man ang nararamdaman na natin, nakaramdaman. So, kaya tiyaga nga lang ang paggawa niyan. Dahil hindi naman makakasama yan kung magtitiyaga ka maglaga. Yung mga dahon-dahon na yan. Dahil nung unang panahon, nung wala pa naman yung mga doctors na yan, mga kung ano-anong gamot na iinom natin ngayon. Nung araw talagang mga dahon-dahon lang naman ang nilalaga. Yun lang naman pinanggagamot. O kahit pa paano, medyo unti-unting nalulunasan ang kanyang karamdaman. Medyo nagkakaroon ng kaginhawahan sa buhay. Yung pag-inom ng mga ganun. Ngunit kung medyo may katamaran ka naman uminom, pilitin mo na makabili ng gamot na synthetic. Kasi kung wala ka naman i-maintain na gamot, talagang mapapabilis din at mapapadali rin ang buhay mo. Sa halip na medyo madudugtungan pa ang buhay mo, mapapabilis at mapapadali kung wala ka naman pambili. Kaya iyon ang best remedy na anuhin mo na lang. Yung bang gawin mo na lang nararapat, wag mo na lang ikatamad ang natin. Kaya, at bukod doon, hindi lang yun, itong paghaplas-haplas ng garlic oil, kung tawagin. Ito'y tumutulong din upang bumaba ang ating blood pressure. Kung isa kang high blood, sa pamamagitan niya na bumababa ang blood pressure mo. So, at saka yung sa halip na lalapot ang dugo mo, na kapag ikaw ay nitong bawang, kumbaga, medyo nagkakaroon ng dahil kapag nagkaroon ka ng clutch blood, yun na ang time na talagang mawawalan ka na ng hininga. Kaya, medyo yung bawang na yan, hindi nakakasama yan. Kaya, nakakatulong pa sa ating kalusugan sa katawan. So, bukod dyan, nakakapagpababa pa ng ating blood cholesterol. Kasi mahirap kapag na punong-puno na ng yung katawan mo ng basura, hindi na rin nagiging mabuti ang pakiramdam mo. Medyo nagiging na rin ang pakiramdam mo dahil hindi makalabas ang basura sa katawan. Kung medyo mag-aano ka nitong bawang, bababa ang yung cholesterol. So, mailalabas din yan. Kapag nailabas yan, di ba, medyo, hindi ba nararamdaman ninyo kapag nailalabas yung basura sa ating katawan ay parang nagiginhawahan tayo. Kaya, yun lang naman ang medyo natin, kapag medyo, excuse me, nailalabas yung basura sa katawan, ay na medyo nagkakaroon ng konting nalilinisan ng konti ang ating katawan sa pamamagitan ng paglabas ng basura. Pero kung yun naman ay talang gustong-gustong mailabas ang basura sa katawan upang hindi ka magkaroon ng colon cancer. Yan nga naging sakit ni ex-president Cory Aquino, yung colon cancer, dahil hindi niya mailabas yung
yung basura sa katawan. Kaya, kumbaga sa ang isang mahirap, gumawa na lang ng paraan, yung mga herbals ang gagamitin. Para naman medyo humaba pa ang buhay natin. Huwag nyo ikatamad ang ng paggamot sa sarili. Total, mga herbals lang naman yan. Pero kung gusto nyo uminom ng gamot na synthetic, obligado at kinakailangan, magpunta kayo sa doktor. Para ang doktor ang magbigay ng prescription kung ano iinumin mo, kung ilang bisis ka iinom. Kasi ang naman, itong herbals, wala namang yan wala namang overdose yan Mas maganda nga, patuloy ka magiinom para hindi maging yung katawan natin. Tingnan nyo kapag medyo masama pakiramdam natin, para bang hindi ayaw mo makipag-usap kasi masama ang pakiramdam. Para bang nawawalan ka ng gana sa pakikipag-usap o sa lahat ng bagay, maging sa pagkain. Kasi walang ganang kumain Whereas kung ang katawan natin ay malusog, tayo nag-i-enjoy tayo sa pakikipagkwentuhan, pakikipag-usap, sa pakikisalamuha sa mga kaibigan. So, hindi natin kapag tayo ay malusog. Iyon ang natin na medyo magkaroon ng magandang ang kalusugan natin. Pero kung tayo naman ay ng hindi malusog sa katawan, iyon ang natin. Kaya, kinakailangan lang maging conscious tayo lagi sa ating kalusugan. Tayo po muna ay ng isang patalastas. Benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo abot kamay ka na, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay
buhay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, gumawi naman tayo dito sa ating mga balita. Kasi itong balita talagang nakakaano naman to eh. Sangkot dito yung DOH. Mayroong isang batang 8 taong gulang, babae, na nag-aaral sa ano pa ito yung sa elementary school doon sa Puerto Princesa. Yung ang ano ng bata, magmula daw sabi ng mga magulang, magmula nung pinainom daw ng mga nagkaroon ng medical mission noon na member ng PhilHealth ay yun lang pinag-umpisahan ng bata eh. Parang nagsusuka na hindi maintindihan, sumasakit daw ang tiyan. Dinala, bago nung dinala nila sa ospital, ang doon ay dead on arrival. Iyon ang ikinamatay ng bata. Kaya ang pagkakaalam nila, pagkakaintindi nila ay baka expired na raw yung gamot na pinainom. Kung tawagin ay yung pampurga. Pampurga daw yung para lumabas ang bulati. Pasintabi doon sa mga nagme-merienda ngayon eh. Yung pampurga na pinainom, iyon ang naging mitsa ng buhay ng bata. Na iyon ang ikinamatay niya. Hindi sukat akalain ng magulang na mamamatay ng ganun-ganun lang ang bata. Malakas naman yun nung hindi pa pinapainom ng pampurga. Kaya ang ng mga magulang, para bang nagkakaroon sila ng puot at galit dahil yung bata na yun kaisa-isang anak lang nila. So nawala pa. Kaya ang sabi nung mga magulang ng bata,
nung bago daw pinainom yung bata, yung mga bata raw, ay hindi, wala man lang silang pinirmahan na kahit na ano, na tungkol diyan sa pagpainom ng mga bata. Iyon ang ikinasasama ng loob naman ng isang magulang. Kaya, ang kaisa-isa nilang anak na wala pa. So, kaya sobrang nagluluksa ngayon ang magulang ng bata. Nakikiramay po ako sa pagluluksa ninyo doon sa anak ninyo na namatay. Dahil hindi sukat akalain na ganun-ganun lang mamamatay ng ganun. Ang katwiran naman nitong mga taga-PhilHealth ay hindi raw expired yung gamot. Bakit? Ang tanong doon ng mga magulang ng mga bata na anuhan ng pagkakaroon ng sakit. Mabuti nga yung iba hindi nangagkan namatay. Medyo sumama lang pakiramdam at naagapan kaagad sa doktor. Itong isa kasi wala naman nararamdaman, bigla lang sumakit ang tiyan, bigla lang nagsusuka. So, siyempre ang nataranta na yung magulang, dinala nila sa ospital kaagad. Nung pagdating nila sa ospital, inanuhan ng doktor na patay na yung bata. So kaya parang nanlumo yung magulang ng bata. Hindi nga namang kumbaga sa yung bata kung nabigyan ng kaagad, baka nabuhay pa. Pero kasi ayon sa mga magulang na yung biglaan lang ang pananakit ng tiyan, biglaan din ang pagsusuka. So biglaan din nila dinala sa ospital, hindi na umabot sa ospital yung bata. Habang nagbibiyahe sila papuntang ospital, na binawian na ng buhay ang bata. So nakakaawa nga naman yung ganun eh. Doon nangyari ito sa Puerto Princesa. Kaya ngayon parang kumbaga sa magkakaroon ata ng demandahan. Baka inimanda ng mga magulang yung mga taga-PhilHealth na ng medical mission sa pag-inject doon sa, painom ng Pampurga Kuno. Kaya ngayon, medyo abot-abot ang paliwanag ng mga taga-PhilHealth. Kahit na anong paliwanag, nawala na ng buhay yung bata. Yung mabutang iba, medyo nakalibre sila, nakasalba sila, kumbaga. Kaya yan ang dapat nga naman talaga. Kausapin muna ang mga magulang ng mga bata bago bigyan ng panglunas kuno. At tingnan muna yung gamot na ipapainom sa mga bata kung expired o hindi. Medyo nakakaano nga naman yun. Kaisa-isa mong anak biglang mamamatay samantala nung hindi pa umiinom ng Pampurga, malusog naman at malakas naman yung bata. Kaya sobrang sama ng loob ng mga magulang. Ito naman balik naman tayo din sa yung suna noon ni Pinoy. Nung 28 ata yun, July 28, nangyari yung suna. So, medyo, marami ang medyo naghinanakit sa ating presidente na hindi man lang daw nabanggit yung mga nagawa nilang kabutihan at yung mga magagandang nagawa nila. Ang mga pinagbabanggit lang tuloy ay yung mga yung mga naitulong daw ng administrasyon niya. Ano kaya ang naitulong na sinasabi? Hindi naman ata yun. Dapat binanggit din niya yung mga noon, kung yung mga iniutos niya. Tulad kay Lacson. Kay Senator Lacson medyo nagtatampo na hindi man lang daw nabanggit yung mga niya doon sa Tacloban nung pagkatapos ng nung Yolanda. Kaya medyo nagkakaroon ng hinanakit. Pati yung ibang mga nagawa na mga
ika nga, proyekto na isaayos naman, na isagawa, hindi man lang daw nabanggit. Ang pinagbabanggit ay puro papuri sa sarili, papuri sa mga ibang bagay na ano. Kaya, sobra ang hinanakit ng ibang mga kasamahan mismo niya. Or, yung ibang mga senadores, yung ibang mga congressman, congresswoman, naghihinanakit sa kanya. Nga naman, dapat nga banggitin yung ano. Kahit nga yung mama sa pano, hindi naman nabanggit. Ano ang kwan doon. Dapat, binanggit niya yan kasi nagkakaroon ng hinala, tinanakit yung mahal sa buhay, ng mga nagkamamatay ng mga sundalo sa mama sa pano. At saka hindi pa nga nabibigyan ng hustisya. Ganon din yung kayampatuan noon eh. Sa tagal na panahon hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Yung hindi pa pagbibigay ng hustisya, yung maipakulong mo lang yung mga gumawa ng ano, hanggang kinamatayan na lang nung Andal Ampatuan Senior. Hindi man lang nabigyan ng kaparusahan kung anong parusa ang ipapataw. Kaya, medyo maraming naghinanakit sa kanya. Yung ibang mga ano, yun yung mga tao tuloy na medyo halos wala naman nagawa. Pati yung mga project na ano sa rating na hindi naman pa pala naayos. Anong tulong sinasabi niya na maraming naitulong ang gobyerno? Maraming naitulong yung administrasyon niya. Ako mismo sa sarili ko, ang nalalaman ko lang, ang maraming tulong na nagawa. Yung mga foundation, GMA Foundation, ABCBN, at yung ibang mga foundations. So, ang mga tulong din na nagawa nung ano, yung galing sa ibang bansa, iyon ang tinatanong. Ang United Nations nagkakaroon ng comment na ang administrasyon ni Pinoy sadyang napakabagal at puno ng ano yan, yung mga kurakutan, kumbaga, pangungurakot. Iyon ang inaano ng United Nations. At hinahanap din ng United Nations kung saan napunta ang pera na naitulong galing doon sa kanila. Iyon ang ano ngayon. Ngayon medyo nananahimik. Kasi hindi nananahimik yung mga taga-Malacanang, hindi nagsasalita tungkol dyan. Kaya yun ang kuwan na ano na mga bagay-bagay. Inuuna nila yung ibang proyekto na hindi naman kailangan. Samantala, yung mga proyekto na pabahay ko ay hindi yun ang unahin. Para naman itong mga tao natin, na mga kababayan natin na nawalan ng bahay, gawa ng Yolanda. At yung ibang na nagkaroon ng landslide, din rin sa Maylocos, sa Baguio, ay yung ibang mga ay hindi pa nabibigyan ng tulong doon sa mga pabahay. Di, kawawa naman yung mga tao at wala ring hanap buhay. Baka sabihin na naman niya umaasa sa abuloy at saka mga tamad. Baka sabihin na naman ni Pinoy. Hindi ganun. At ito pa, meron pa akong na balita. Kanina lang na ang sabi ng isang businessman na ika nga, hinold up, tinorture, or ano man dyan, ninakawan pa siya. Nagpunta kay Pinoy, nagsabi na tulungan siya dahil nga doon sa Anong sagot ni Pinoy? Di ba buhay ka? Mayroon ba namang ama ng bansa na ganun ang isasagot sa kanyang mga anak? Hindi dapat ganun. Dapat bigyan mo ng pag-asa yung tao na sasabihin, hayaan mo, gagawa tayo ng paraan para yung mga sa'yo, nag-torture o nang-hold up, gumawa sa'yo ng kasamaan, ay mahuli. Hindi. Ang sagot lang buhay ka naman.
Isos, hindi dapat yung ganun ang sagot. Kaya, kuminsan para bang nag-iisip tuloy ako na para bang iba talaga ang utak ng ating presidente. Hindi ka man lang makahingi ng tulong dahil ikaw pa nagiging masama pag hihingi ka ng tulong. Lalong-lalo na kung ikaw ay hindi ka alyado eh. Kung ikaw isang ordinaryong mamamayan, hindi ka rin papansinin eh. Medyo nakakasama nga ng loob yung ganun. Kaya, aywan ko kung manalo yung ginagawa niyang kung ikaw sabihin nila, yung manok ni Pinoy. Yun yung, kasi nung July 31, nagkaroon ng sa Club Pilipino. Inendorso ni Presidente Pinoy si Maruhas para iyon ang maging ang komendidato ng pagka-presidente sa ilalim ng Liberal Party. So, doon naman ito ginanap sa Club Pilipino. O anong hindi natin masabi dahil sa mga tao, medyo nagkakaroon na talaga ng sama ng loob, nagkakaroon ng puot at galit dahil nga hindi niya, ang mga pangako niya noon ay hindi nabigyang katuparan. Kung ang kasabihan nga ayon sa aking mga naririnig, ang pangako ay napako. Hindi talaga kasi nga yung mga talagang matindi ang pagkasalanta ng bagyo na Tacloban, doon sa Tacloban, ay hindi man binigyan kaagad ng aksyon para matulungan yung mga tao at makabangon ng maaga-aga. Hanggang ngayon, yung mga taong yun, hindi pa rin nakakabangon. So, ano naman ang, siya kaya kung kung sa kanya nangyari yung ganun, nasaan man yung, damdamin niya. Siyempre, sasama rin ang loob niya dahil hindi siya matulungan. Ganun din yung mga taong yan. Ito, malapit na naman ang eleksyon. Ibuto kaya yan si Mar doon sa Tacloban na pinabayaan niyang Tacloban. Ibang ang mga tumulong sa kanya, sa kanila doon taga-ibang bansa, yung mga foundation, iyon ang medyo nakatulong. Iyon lang ang naano ng mga project doon. Pero ang tulong ng gobyerno ay wala. Hanggang ngayon napako. Hanggang ngayon pa doon yung mga bahay na hindi pa tapos. So, hindi natin lang pagsama ng loob. Ang tingin ko nga niyan baka mamaya masiro doon si Maruhas. Kung hindi dadayain, pero kung dadayain, iyon ang mangunguna. Kaya, yung ganyan, hindi man lang yan siya nakukonsensya, presidente natin. Sana bigyan niya ng aksyon kaagad bago matapos ang taon na ito. Kawawa naman yung mga tao. Naghihintay pa hanggang ngayon ng tulong na magaganap. Pero wala. Mula noon hanggang ngayon, wala. Umano naman tayo dito sa yung nagkaroon ng meeting ang Movement for National Salvation na ginanap naman nung Sabado. August 1 na yun Ginanap nung Sabado doon sa Aberdeen Court, doon sila nagkaroon ng meeting. Nila lahat yung mga nasa saluubin nila na puro sama ng loob. Kaya nalaman ng ibang mga tao kung ano talaga ang nangyayari ng administrasyon ngayon. So, yung ganun pala. Ako nga medyo nagtaka rin. Noong ko din lang nalaman yung mga hindi maganda pangyayari sa sa administrasyon ngayon. Napilit itinatago nila na hindi malaman ng
buong bansa kung ano nangyayari sa lalong-lalo na pagdating sa pera. Medyo i-deny pa, medyo ano-ano pa yan. Pagpapaliko-liko pa ng landas para hindi matumbok kung nasaan ang mga pera. Yun ang ano ngayon. Kaya medyo binabati ko pala yung lahat ng mga Movement for National Salvation. Iba't ibang organization ang nandoon. Nagkaroon ng meeting sila. Ang daming grupo pala ng mga iba't ibang organization. Kaya doon ko nalaman na ang dami pala ng mga organization ngayon na bumabatikos kay Pinoy. So, medyo, yun ang akin na medyo kuan na mga balita na sa pangyayaring naganap. Kaya, atin mang isipin kung pagdating nitong eleksyon, medyo, sa ngayon nga, medyo may mga paisa-isa na nangangakandamatay dahil sa eleksyon. Sa next year pa kaya, kung hindi marami ang mamamatay dahil sa eleksyon. Kaya atin anuhin na lang na kung sino na pupusuan natin na kandidato na atin ibubuto, ay medyo itahimik na lang natin. Pagdating naman ng eleksyon, iyan na naman ang problema. Kung Smartmatic naman ang gagamitin, yung isinulat mo doon, yung lumabas sa machine, hindi naman yun ang nakasulat doon. Ibang pangalan. Kaya medyo nagkakaroon ng konting gulo ngayon. Dahil yun ang sinabi ng mga nag-meeting noon. Ngayon kung medyo magsasuggest daw sila na hindi na gawing Smartmatic dahil ang nananalo doon Smartmatic. Ganon din yung pagkapanalo ni Pinoy, Smartmatic man. Hindi naman nanalo na talagang legal na panalo eh. Kaya nagtatawanan sila. Yun ang binanggit nila. Hindi ko alam kung sino nagbanggit yan. Pero sa ng meeting, yun ang binanggit nila. Akin lang inuulit dito sa aking programa. Kaya, medyo, kumbaga, tayo, manahimik na lang tayo. Hintayin na lang natin hanggang sa pagdating ng eleksyon. Kung ano ang gusto mangyari ng mga namamahala sa eleksyon. So, ganun ang kuwan natin. Kasi, kahit mag-suggest man tayo, kung isa ka lang ordinaryong Pilipino, hindi ka naman pakikinggan. Kaya, ang gawin na lang natin ay medyo tahimik na lang. Kung sino napupusuan mo, yun na lang ang iyan. Kung sino napupusuan mo, itahimik mo na lang. So, mo na lang pagdating ng eleksyon. So, hanggang dito na lang muna tayo hanggang sa susunod na Lunes sa ganito ring oras, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Ito ang pansamantalang paghiwa-hiwalay natin. Ako po, si Newly Tevez, Mabalos. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so.
can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Higher health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Higher health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now I'm telling